naming banal, dakila po naming Yahuwah, makapangyarihan namin Diyos at maibigin sa lahat, pinupuri at sinasamba namin po ang dakila mong pangalan. Maraming maraming salamat, Ama. Muli po ay tinipon mo kaming mga lingkod mo sa pagtitipon na ito sa araw ng iyong Sabat. Ama, inaanyayahan ka namin muli. Ang iyong Espiritu, muli po sanang pakisugo sa aming mga pagtitipon, sapagkat ito ang aming pinakaasam. Ito ang aming ninanais sa bawat sandaling kami magkakatipon. Pagkat pag di namin mararanasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, walang kabuluhan po ang lahat, o Aba. Kaya naman po, maawat mahabag ka sa iyong mga lingkod. Samahan mo kami, o aming Ama. Lalo't higit, mga lingkod mo po na dumaranas ng iba't ibang kahirapan ng buhay. Humaharap sa mga pagsubok, mga kalamidad na nangyayari po sa mundong ito. Hinihiling namin, Ama, patuloy ka magpalakas sa amin. Bigyan mo kami ng katatagan na humarap sa mga pagsubok. Huwag kaming mawala ng pag-asa. Lagi kami magtiwala sa iyong kapangyarihan, sapagkat lubos na maaasahan namin ang iyong pagtulong, ang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Narito rin po mga lingkod mo, aming Ama, na dumaranas din po ng iba't ibang mga karamdaman. O aming Ama, hiling namin maanong magpagaling ka at maghimala ka sa aming buhay. Dugtungan ng aming mga buhay. Kung itong iyong kalooban, makapagpatuloy kaming lagi sa aming mga ginagawang paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Panginoong Yahusya, pinupuri at sinasamba ka rin ng iyong mga alipin. Narito kami at nagmamakaawa habang kami naglalakbay sa mundong ito, habang kami humaharap sa iba't ibang pagsubok. Di namin batid kung ano pang aming haharapin sa panibagong taon na ito. Ang alam lang namin, nariyan ka at ang ating Ama. Kaya hinihiling namin, manatili ka sa aming tabi, Panginoon. Kung nakikita mo kaming nanghihina, nawawala ng pag-asa, pinanghihinaan ng kalooban, nakalilimot kung minsan, o aming Panginoon, lagi mo kaming saklolohan. Lagi mong ipagunita ang iyong presensya, ang iyong pagsama, ang iyong pagtulong na lubos lagi naming maaasahan. Lagi mong ilapit kami sa ating Ama. Bawat panalangin ng iyong mga lingkod at maging pagpapatawad sa marami po naming mga kasalanan. Aba, muli bumabalik tawag kami sa iyo. Muli sanang pakibasbasan ang mga sinimpang handog ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan ang bawat sambahayan ng iyong mga alipin, ang bawat mga hanap buhay, dumaloy ang mga pagpapala at biyayang kailangan ng bawat isa. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusya. Amen. Ang Ama'y mayroong ibinigay, ang anak niyang si Yahusya. Buhay niya'y kanyang ibinigay, upang tayo'y maligtas. Pupurihin siya magpakailanman, tunay ang pag-ibig niya. Tinubos tayo ng kanyang dugo, tayo'y pinaging dapat. Sundin siya, sundin si Yahusya, sapagkat siya ang pastor natin. Matapad ang pag-ibig niya sa atin, salita niya'y atin ang dinggin. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat ng napakarami sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusya sapagkat narito tayo upang muling mag-aral ng mga salita ng Diyos. Hindi po lingid sa kalaman ng bawat isa po sa atin, mga kapatid, na kapag sumasapit ang ganitong panibagong taon,
kadalasan po sa mga tao, yung meron pong tinatawag na New Year's resolution. Nais po ng tao na magkaroon ng pagbabago sa kanilang pamumuhay, nais nilang may pagbabago sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, at kahit maging sa physical na kaanyuan nila, nais din po nila ng pagbabago. Kaya sa taon nito, gusto nila maging physically active po sila. At napakaraming mga pagbabagong ninanais po ang tao. At hindi lang po yan, kahit po sa larangan po ng politika, ang tao ay naghahangad din ng mga pagbabago. Wala pong masama na hangarin natin yung mga pagbabagong yan. Sapagkat bilang mga tao, naghahangad din naman po tayo kahit papaano ay maging maalwan o maginhawa yung pamumuhay natin dito sa mundo. Subalit mga kapatid, bilang mga lingkod ng ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahusha, alam po natin na ang buhay natin ay hindi para lamang sa mundong ito. Sapagkat meron pong buhay na tayo po ay pinaghahandaan pagdating po ng araw. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, anong uring pagbabago po ang dapat na pinaka-prioridad po natin na gawin sa buhay po natin? Mag-umpisa po tayo ng pagbasa sa ikalawang Pedro 3, mga talatang 11 hanggang 13. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Bilang mga lingkod ng Diyos, ano po ang pinaka-prioridad po dapat natin na baguhin sa ating buhay mga kapatid? Kailangan baguhin natin yung pamumuhay po natin. Sa paanong paraan po? Sa paraang mamuhay tayo ng banal at makadiyos. Kailan po natin gagawin yan mga mahal na kapatid? Kapag po nakikita nating nalalapit na po ang araw. Tanong, nandun na po ba tayo sa panahon na yon mga kapatid? Opo, alam na po natin yan. Kitang-kita naman po natin ang sitwasyon ng mundo ngayon, ang mga nagaganap sa mundo ngayon. Kahit sa mga oras na ito at sa mga nagdaang panahon, siguro nababalitaan natin ang mga nangyayari sa mundo. Hindi na po sa pabuti ang kalagayan ng mundo ngayon. At kahit nga po siguro, kahit sino pa siguro, ang ipwesto natin mga pangulo sa iba't ibang bansa sa mundong ito, ang mundo ay patuloy pa rin po sa kanyang pagkawasak. Kaya dapat pong pinagsisikapan na natin, mga kapatid, ngayon na mismo, yung mamuhay tayo ng banal at makadiyos. Dahil iisa lamang po ang nais sabihin po sa atin ng Biblia, mga kapatid, na wala na po tayong panahon para tayo magpabaya pa at ipagpaliban pa natin yung pagbabago, mga mahal na kapatid. At ano daw po ba ang kabutihan kapag nagawa nating mamuhay ng banal at makadiyos? Hindi lamang po natutupad natin yung kautusan, kundi ano pa daw po? Napansin niyo po ba yung banggit ng talatang binasa natin? Mapapadali natin ang pagdating ng anak ng Diyos. Di po ba? At yan yung pinaka-asam-asam natin mga kapatid. Yung pagsapit ng ating Panginoong Yahusha. Kaya yan po dapat ang ating isa puso at isip natin mga kapatid. Para magawa nating mamuhay ng may kabanalan at mabuhay ng makadiyos. Ang tanong po natin ngayon, sino po ang hindi magtatagumpay na magawa ang pagbabago? Basahin naman po natin ang nakasulat sa Jeremias sa 13 talatang 23. Makapagbabago baga ang Etiope ng kanyang balat o ang leopardo ng kanyang batik? Kung magkagayoy, mga kagagawa naman kayo ng mabuti nang bihasang gumawa ng masama. Sino po ang hindi magtatagumpay na magbago, mga kapatid? Sila po yung mga taong nagtitiwala lamang sa kanilang sariling kakayanan. Bakit po? Bakit hindi makapagbaba o hindi makapamumuhay ng banal at makadiyos yung mga taong nagtitiwala lang sa kanilang mga sarili? Sapagkat dito po sa ating binasa, binigyan po tayo ng halimbawa. Nasabi, yun daw pong Etiope, hindi mababago yung kanyang balat. Yung leopardo,
hindi mababago yung kanyang batik. Ibig sabihin lang po niya mga kapatid, wala silang kakayanan para baguhin yun. Ganon din po tayo, mga mahal na kapatid. Wala po tayong kakayanang mabago ang ating sarili sa ganang ating sarili lamang. Ito po ang dahilan kung bakit minsan ang tao ay hirap na magbago. Dahil sa tanggapin man po natin o hindi, may mga pagbabago po talaga na hindi abot ng ating kakayanan. Lalo na kapag nakaugat sa kasalanan po yung buhay natin. Yung parang paulit-ulit na lamang po tayo sa pagkakasala. Kaya mabuting alamin natin ngayon sa Biblia, sino po, sino po yung talagang makapagbabago. Sa Juan 3:3 hanggang 5, pakinggan natin na nakasulat mga kapatid. Sumaghot si Yahusha at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Yahusha, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sino daw po yung mga taong makapagbabago, mga kapatid? Sila po yung mga ipinanganak na muli. Dito po sa tagpong ito natin pong binasa, kausap ng Panginoong Yahushua itong si Nicodemo. Sino po ba itong si Nicodemo, mga kapatid? Si Nicodemo po, isa po siyang Pariseo, isang miyembro ng Sanhedrin, may pinag-aralan, may mataas na katungkulan. At kapag sinabi nating Pariseo, alam naman po natin, yan yung mga kritiko ng Panginoong Yahushua, taga-usig ng ating Panginoong Yahushua. Pero iba po itong si Nicodemo, sapagkat kinikilala niya ang Panginoong Yahushua bilang guro na buhat sa Panginoong Yahuwah. At andun po yung talagang hangarin niya na matuto sa ating Panginoong Yahushua. Kung kaya nga naguguluhan siya, inaalam niya ano bang ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoong Yahushua na maipanganak na muli. Ipinakikita lamang po nito mga kapatid na ang tunay po na pagbabago ay hindi po buhat sa sariling lakas lang po natin. Sapagkat yung mga paresyo naman po talaga, diyan po lang nagtitiwala sa sarili lamang nila Ang tunay po na pagbabago ay dahil po yan sa pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Kaya dahil doon, unti-unti pong lumago yung pananampalataya ni Nicodemo sa ating Panginoong Yahushua dahil sa pagkilos ng Diyos sa buhay po niya. Kaya kapag nagawa po nating magsuko ng ating sarili sa ating Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahushua, makikita po natin yung unti-unting pagbabago po sa buhay natin. Gaano po kahalaga? Gaano daw po kahalaga yung maipanganak na muli? Kung sabi sa atin ng Biblia, kapag hindi tayo na ipanganak na muli, hindi po tayo makapapasok sa kaharian po ng Diyos. Ganyan po kahalaga. Yung maipanganak po tayong muli. Paano po ba tayong maipapanganak na muli? Ang sabi pa rin ng Biblia, sila po yung ipinanganak ng tubig at ng espiritu. Sino po yun? Sino po yung mga ipinanganak na muli ng tubig at ng espiritu? Sa ikalawang mga taga-Korinto 5:17, ganito ang ating mabasa. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Sino po yung mga tunay na ipinanganak na muli? Sila po yung mga bagong nilalang kay Kristo Yahushua. May pinipili po ba yung mga gustong maging o mapabilang sa Panginoong Yahushua? Wala po. Kaya nga banggit ng Biblia, kung sino man. Ibig sabihin, walang halaga kung sino man tayo o kung ano man po yung ating dating pagkatao. Kapag po tayo na kay Kristo Yahushua na, tayo po ay binigyan ng panibagong panimula. Dahil magagawa lang natin mga kapatid, ang tunay na pagbabago o yung bagong panimula kapag po tayo ay kabilang na sa ating Panginoong Yahushua. Paano po ba tayo magiging bagong nilalang sa ating Panginoong Yahushua? Sa Roma 6:4 hanggang 6,
Ganito naman ang ating mababasa. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Paano po tayo mga kapatid magiging isang bagong nilalang kapag po tayo ay binautismuhan? Ano po ba ang nangyayari kapag tayo binautismuhan? Tayo po ay yung dati nating pagkatao ay kasamang namatay at nailibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan po ng bautismo. At ano po ano po ngayon ang magagawa nito sa ating buhay? Mabibigyan po tayo ngayon ng lakas o yung kapangyarihan po para maitaguyod natin ang panibagong buhay natin. At ito pong kapangyarihan ng Espiritu na bumuhay sa ating Panginoong Yahusya ay siya rin pong kapangyarihan na tutulong sa atin para magawa natin ang tunay na pagbabago at para magawa rin natin mamuhay ng banal at makadiyos. Dahil mga kapatid, nang tayo po ay maipanganak na muli at naging bagong nilalang sa ating Panginoong Yahusya, meron na po tayong bagong pagkakakilanlan. Alin po yon? Tayo yung pagiging makadiyos. E paano po ba tayo mamumuhay ng banal at makadiyos pagkatapos na tayo makatanggap ng bautismo? Unang Timoteo 4:7-8. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos, may pakinabang sa pagpapalakas ng katawan. Ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Paano daw po tayo mamumuhay sa kabanalan at pagiging makadiyos matapos na tayo makatanggap ng bautismo? Kapag po tayo ay nagsumikap na maging makadiyos. Ibig sabihin mga kapatid, dapat lagi tayo nagsasanay. Sinasanay natin ang ating sarili na mamuhay sa kabanalan. Dahil mula po nang tayo ay maipanganak na muli at nagkaroon po tayo ng potensyal na maging makadiyos at mamuhay ng may kabanalan. Pero para mabuhay yung potensyal na yon, kinakailangan po natin nasanayin yung ating mga sarili sa kabanalan. Hindi po sapat yung paminsan-minsan lang tayo magsasanay. Dahil ang tunay po na pagbabago, nangangailangan po yan ng pagtitiis sa part po natin. Kailangan maging intentional po tayo dun sa hinahangad natin na pagbabago. Kung minsan pa nga po kinakailangan na dumaan tayo sa kahirapan para mas mahubog po yung pagkatao natin. Tatandaan natin mga mahal na kapatid na ang pagbabago ay para din po paglalakbay. Kung minsan mapapansin natin medyo mabagal yung proseso o mahirap yung proseso ng pagbabago, manatili lang po tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Yahuwah mga kapatid. Maging committed lamang tayo doon sa ating pagbabago, sapagkat yan lang naman po talaga ang inaasahan sa atin ng ating Panginoong Yahuwah. Yung makita tayong namumuhay sa kabanalan at sa pagiging makadiyos, lalong-lalo na po sa mga huling araw po na ito. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sa unang bahagi po ng ating pag-aaral ay natutuhan po natin na kailangan tayo magbago, lalo na po kung malapit na dumating ang wakas. At tayo po ay makakapagbago kung tayo'y ipanganganak na muli o isisilang na muli. At upang tayo ay maisilang na muli, tayo po ay kailangang mabautismuhan sa ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya pagkatapos po ng banal na bautismo, yung ating dating pagkatao ay nalibing na. Pag-ahon natin sa tubig, yung bagong pagkatao na.
ang ating mga sarili na dapat nating sanayin sa pagka-makadiyos. Kaya paano po natin, ito po ang unang tanong na ating sasagutin sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Paano po natin masasanay ang ating mga sarili sa pagiging makadiyos? Ito po ang sagot sa Efeso 4:21 hanggang 24. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Yahusya at bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya't talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay. Dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kaya paano po natin masasanay ang ating mga sarili sa pagiging makadiyos? Sanayin po natin ang ating bagong pagkatao. Yung bagong pagkatao natin nung tayo ay mabautismohan na. Yung dati po nating pagkatao ay dapat na nating ilibing sapagkat yun po ang nagpapahamak sa atin dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa atin. Kaya dapat po nating sanayin ang ating bagong pagkatao. Paano po natin gagawin yon? Hayaan nating baguhin ng Espiritu ang ating pag-iisip at ang ating pag-uugali. Yung tunay na pagbabago po ay mangyayari kung hahayaan natin ang Espiritu na baguhin ang ating pag-iisip at pag-uugali. Bakit po totoong napakahalaga na bayaan natin ang Espiritu na baguhin ang ating pag-iisip at pag-uugali? Ito po ang sagot sa Genesis 5 at 6 at 5. At nakita ni Yahuwah na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Bakit po totoong napakahalaga na hayaan natin ang Espiritu na baguhin ang ating pag-iisip at pag-uugali? Sapagkat ang ating pong pag-iisip ay nakahilig sa kasamaan. Ang sabi nga sa talata, nakita po ng ating Yahuwah Aba na napakabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Bakit po? Yung bunghaka at mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama parati. Kaya po, kailangang baguhin. Ano po ba ang nagbibigay ng hugis sa ating mga pag-iisip at pag-uugali? Ang ating pong imahinasyon. Ang ating pong imahinasyon ang nagbibigay kapangyarihan sa ating pong kaisipan. Yung imahinasyon natin gumagawa ng mga hugis o larawan sa ating kaisipan at siyang nagtutulak sa atin upang umaksyon tayo. Sino po ang isang halimbawa ng isang tao na hinayaan ang kanyang imahinasyon na maging dahilan upang magkasala siya kay Yahuwah Aba? Ito po ang sagot sa Josue 7:20 hanggang 21. Sumagot si Akan, totoong nagkasala ako kay Yahuwah, ang Diyos ng Israel. Ito po ang ginawa ko. Sa mga bagay na nasamsam natin, may nakita akong isang magandang damit
na mula sa Babylonia. Pilak na mga 2 kilot kalahati at isang baretang ginto na may bigat na kalahating kilo. Naakit ako sa mga ito, kaya kinuha ko. Ibinaon ko ito sa lupa sa loob ng tolda ko. Ang pilak ang nasa pinakailalim. Sino po ang halimbawa ng isang tao na hinayaan ng kanyang imahinasyon na maging dahilan upang magkasala siya kay Yahuwah? Si Akan. Si Akan po ay isang Ebreo noong panahon ni Josue, nung sila'y makatawid na at makarating sa lupain ng Kanaan. Binigay na ng ating Yahuwah yung lupain upang sakupin nila. Kaya ito po ay panahon ng pananakop ng Israel doon sa mga lupang ipinangako ng ating Yahuwah. Ito pong nabasa natin ay ang paliwanag ni Akan kung paano siya nagkasala kay Yahuwah. Ano po ang kasalanan niya? Ito po, kapag ang mga Israelita po ay inuutusan upang bihagin yung mga syudad o mga bansa na ibinibigay ng ating Yahuwah para sa kanila, ay inuutusan din sila na huwag kukunin ang mga ari-arian ng mga taong pinatay o binihag nila. Sapagkat yung pong mga ari-arian ay inilalaan upang sunugin, hindi po upang gamitin nung mga Israelita. Ano po ang ginawa ni Akan sa gitna ng pakikipaglaban nila? Siya po ay may nakitang mga bagay na pinag-interesan niya. Kaya kinuha po niya ang mga ito, ninakaw at itinago doon sa kanyang tolda. Ano po ang nangyari? Nagalit ang ating Yahuwah. Naalaman niya may nagtaksil sa mga taga-Israelita. Kaya kinausap ni Yahuwah si Josue. Ang sabi niya ganon, may nagkasala sa mga Israelita. Kaya ano po ang ginawa ni Josue? Tinawag niya ang lahat ng mga tribo, isa-isa. Bawat tribo, pami-pamilya. Kaya natawag si Akan. Kaya napatunayan po na si Akan ang nagkasala. Ano po ang nagtulak kay Akan upang siya ay magkasala? Una, nakita niya yung mga bagay. Ikalawa, nagandahan siya sa mga ito. Ikatlo, pinag-imbutan niya ang mga ito. Ikaapat, kinuha niya at ninakaw ang mga ito. At ikalima, itinago niya ito sa kanyang tolda. Bago pa man maisip ni Akan na gusto niya ang mga bagay, ang una munang ginawa niya ay pinuno niya ang kanyang isipan nung mga larawan na nagtulak sa kanya upang gawin yung kanyang ginawa. Ano po yun? Nung makita niya yung damit, nalikha niya yung larawan sa kanyang isipan, suot-suot na niya yung damit. Yun pong ginto at pilak na ipagawa na niya, naging kwintas na magaganda, nakasuot sa kanyang leeg. Tapos pinagawa pa niya ng singsing. Kaya nung makita niya yung kanyang larawan, napakakisig ng dating ni Akan. Kaya ano po ang naisip at naipasya niya? Sabi niya, gusto ko yan. Kukunin ko yan. Yun ang nagbunsod sa kanya upang magkasala siya sa ating Panginoong Yahuwah. Ito po ang dahilan kung hahayaan natin ang espiritu na baguhin ang ating pag-iisip at pag-uugali, tayo ay tunay na magbabago sa mabuti o sa masama. Kaya si Akan po,
Nagbago siya, kaya lang sa masama. Eh, paano natin hahayaang baguhin ng Espiritu ang ating pag-iisip at ang ating pag-uugali? Ito po ang sagot. Ikalawang mga taga-Korinto, 10:4-5. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Paano po natin hahayaang baguhin ng Espiritu ang ating pag-iisip at ang ating pag-uugali para sa kabutihan? Ang sabi po sa talata, kailangan pong bihagi natin ang ating buong pag-iisip upang matutong sumunod kay Kristo. Paano po natin magagawa ito? Kailangan po maging mapagmasid po tayo sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ano pa po? Binabasa natin ang banal na kasulatan. Binubulay-bulay natin ang mga salita ng Diyos. Kaya po tayo sa assembly, pinag-aaralan po natin ang banal na kasulatan. Ang katunayan po, tuwing Martes, ang pinag-aaralan natin ngayon ay eschatology. Ano pong ibig sabihin? Study of end time events. Kung ano po ang mga nangyayari sa mga panahon na malapit na ang wakas. Ngayon po, ang sabi, dapat po tayong mapagmasid sa mga nangyayari sa ating paligid. Ano po bang nangyayari sa ating mga paligid? Naririnig ba natin yung mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan? Opo. Habang nag-uusap tayo ngayon, yung pong Israel nakikipagyera. Kanino? Nakikipagyera sa Iran, nakikipagyera sa Houthi, nakikipagyera sa Hamas, nakikipagyera sa Hezbollah. Kaya ang gyera, kabit-kabila, ang Ukraine at Russia, patuloy ang kanilang pakikipagyera sa isa't isa. Ano pa po? Maraming lindol na nangyayari, mga kalamidad sa iba't ibang dako, bagyo, baha, sunog. Yan po ang mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Yahusya sa kanyang mga alagad nang siya'y tanungin sa bundok ng Olibo. Ano po ba ang mga palatandaan ng inyong pagbabalik? Sinabi niya ang mga ito. Kaya tayo po dapat maging handa tayo. Kaya po tayo hinihikayat na magbago upang maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoong Yahusya. Kaya ano pong ginagawa natin? Pinupuno natin ang ating mga kaisipan ng mga salita ng Diyos hanggang sa ang ating imahinasyon ay mabihag at maging kahanay ng ating Yahusya Kristo. Kaya ano po ang dapat nating laging isaisip? Ito po ang sagot sa mga taga-Kolosas 3:1-4. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo
si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya ano po ang dapat nating laging isaisip? Ang dapat po nating laging isaisip at pagtuunan ng ating pansin ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Bakit po? Sapagkat kung lagi po nating isinasaisip ang mga bagay na nasa langit, ay matututo ang ating mga puso na magnasa ng mga bagay na nasa langit. Ano po ba yung mga bagay na nasa langit? Ayon po sa deskripsyon ng Bayang Banal, yung bagong Jerusalem, ang sabi po doon, yung lansangan niya ay lantay na ginto na kumikinang. Kaya siguro po, ang dapat na larawan na ating buuin sa ating pag-iisip ay yung naglalakad tayo sa lansangan ng bagong Jerusalem habang tinitingnan natin yung ating anyo sapagkat parang salamin yung daan. Ano pa po? Dadaan tayo doon sa mga pintuan. May 12 pintuan ang bagong Jerusalem. Bawat pinto, isang perlas. Kaya napakalaki ng mga perlas na yon kung pintuan na ating pagdadaanan. At nandun po ang ilog. Ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Na ang tubig ay parang kristal. Kaya yung larawan na buuin natin sa ating pag-iisip, nasa langit na tayo. Naglalakad na tayo. Ini-enjoy na natin yung tanawin. Ngunit higit sa lahat, mga mahal na kapatid, ang larawan na dapat nating buuin sa ating mga isipan ay yung kapiling na natin ang ating Yahuwah Aba at ang ating Yahushua HaMashiach. Buong paggalang at pagpipitagan tayong sumasamba sa kanila. Buong galak ang ating puso. Buong pagmamahal natin silang sinasamba. At sila naman nakatitig sa atin ng buong paggiliw at buong pagmamahal. Yun po ang larawan na dapat nating laging isaisip upang tayo po matapos natin ang ating mga takbuhin. Bakit po dapat nating ilagak ang ating mga puso sa mga bagay na nasa langit? Sapagkat yaon po ang ating tunay na buhay. Ang ating tunay na buhay ay nasa ating Panginoong Yahushua Kristo. Kaya higit sa lahat, kanino po natin dapat ituon ang ating mga paningin? Huling talata na ating babasahin, Hebreo 12:2-3. Ituon natin ang ating paningin kay Yahushua na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito kinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo ang mga tiniis ni Yahushua na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Kaya higit sa lahat po, kanino natin dapat ituon ang ating mga paningin? Ituon po natin ang ating mga paningin
kay Yahusya na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa wakas. Ano po ang dapat nating tandaan upang hindi tayo panghinaan ng loob habang nandito tayo sa mundo na punong-puno ng kahirapan, habang nakakasagupa tayo ng maraming panganib, ng mabibigat na karamdaman, nagdaranas tayo ng matitinding kahirapan sa buhay. Alalahanin natin ang hirap na tiniis ng ating Panginoong Yahusya upang tayo'y matubos sa ating mga kasalanan. Ano po ba ang mga tiniis ng ating Panginoong Yahusya? Tiniis ng Panginoong Yahusya ang paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao. Napakahirap po ng pinagdaanan ng ating Panginoong Yahusya. Pinasa niya ang krus. Pinako siya sa krus at doon siya namatay. Yun po ang dapat nating alalahanin. Ano po ang ibinunga nito para sa kanya? Ngayon po siya ay nakaupo sa kanan ng trono ng ating Diyos. Nagtagumpay siya. Ngayon, ano po ang pangako sa atin ng ating Panginoong Yahusya? Ang kanyang pangako doon sa 7 iglesia sa Asia. Ang sabi niya, ang magtatagumpay, pauupuin kong kasama ko sa aking trono. Kaya tayo po, mga mahal na kapatid, kung tayo'y magtatagumpay sa lahat ng kahirapan, sa lahat ng pag-uusig, sa mga karamdaman, hindi tayo susuko, ipaglalaban natin ang ating pananampalataya, babaguhin natin ang ating pamumuhay, mamumuhay tayo ng may kabanalan, may pagkamakadiyos. Ang sabi niya, makakasama ko kayo. Uupo kayong kasama ko sa aking trono. Yan po ang larawan na dapat nating tandaan. Hindi hintay tayo ng ating Panginoong Yahusya upang ikapagkalob niya sa atin ang gantimpala na nais niyang makamit natin. Tulungan nawa tayo ng ating Yahuwa Aba. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwa Aba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat po, o dakila naming Diyos, sa lahat ng iyong awa, kabutihan at kagandahang loob sa amin, sa pagmamahal mo sa iyong mga anak. Muli mo kaming tinuruan, o dakila naming Diyos, upang kami ganap na magbago, mamuhay kami ng may kabanalan, ng may pagkamakadiyos, o dakila naming Aba, upang kami maging katulad mo, katulad ng iyong bugtong na anak, karapat dapat makapasok po sa bayang banal na iyo pong inihahanda sa iyong mga hinirang. Ngunit habang kami naglalakbay sa magulong sanlibutan ito, marami pong mga bagabag ang aming daranasin, maraming kahirapan. Marami po sa iyong mga lingkod, may mabibigat na karamdaman. O dakila naming Aba, sana po'y pagalingin mo ang iyong mga lingkod. Kung hindi naman po, o dakila naming Diyos, ibigay mo sa amin ang matibay na pananampalataya upang sa gitna ng anumang karamdaman, magpatuloy kaming tapat na naglilingkod sa iyo, sa iyong bugtong na anak, hanggang sa huling sandali po ng aming mga buhay. O dakilang Panginoong Yahusya, ikaw po ang luklukan ng mga biyaya. Ikaw ang hindi magmamaliw na pag-ibig sa amin ng ating Ama. Ikaw po ang nagdanas na matinding hirap upang kami matubo sa aming mga kasalanan.
Maraming salamat. Magbabago po kami, o dakilang Panginoong Yahusya. Ang larawan na aming pong tatandaan sa aming pag-iisip ay ang makasama ka na namin sa bayang banal, na kami po kasama mong pauupuin sa iyong trono upang kami makapiling mo na habang buhay. Ngunit habang kami naglalakbay sa magulong sanlibutan ito, lagi mo sanang isusugo ang Santong Espiritu upang gabayan kami. Huwag kaming maligaw ng landas, kundi kaming lahat maging karapat-dapat po kami makasalubong sa iyo sa impapawid, sa iyo sa araw na bababa ka na mula sa langit. O dakila namin Yahuwa Aba, sumasampalataya po kami, narinig mo ang mga pagpapasalamat ng iyong mga anak. Pinatawad mo na rin po kami sa aming mga kasalanan. Ang lahat po'y magalang naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Tingin mo'y asyaran, si Yahuwah ay ang alay, si Yahuwah lamang. Buong puso kaluluwa, at lakas mo siyang mapapamahalin. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwa Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, kaunting paalala lang po. Unang-una ay sana po ay kayo po ay makasama natin sa ating Bible Literacy Project, yung ating pong assignment, reading assignment for the month of January. Basahin po ang aklat ng Genesis at aklat ng Exodo. Pwede po natin i-download yung po mga Bible summaries para makatulong sa ating reading comprehension. Meron din po tayong pwede ring panoorin. Ito po ay ang How Did We Get Our Bible? At this week po, we will also release yung pong pag-aaral ukol po sa aklat ng Genesis. Pagkatapos po ng ating mga reading assignments, meron po tayong isasagawang BLP live class. Ito po ay gagawin ding in person sa Granite Bay. Ito po ay malapit doon po sa Roseville. Ito ay gagawin January 25, 2025, 3 p.m. Pacific Standard Time. Isasagawa rin po natin yung ating pagsamba January 25 in person din dito sa Granite Bay. Pero magsisimula po ang pagsambang ito 12 o'clock noon. Kaya ito po ay magpapadala po kami ng mga paalala para hindi po tayo malito. At January 17 at 18 ay itutuloy po natin yung ating children's ministry. At lastly, pwede po nating pakinabangan yung mga family devotions na makikita po natin sa ating website. Ito po ay galing po sa isang kapatid natin, ang kapatid na Eric, mula po sa Pilipinas. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwa Aba and Yahushua HaMashiach bless all of us.